Ayan, Ka-Alpha Adventure Farms, break time ko muna sa mga office work at isisingit ko sa break time ko itong pagsagot ko sa mga ilan sa mga iniwan yung comment sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms, no? So, unahin ko muna yung pinadala ni Dante Seno at pag-uusapan natin tungkol sa manok. Okay? So, ito tanong niya. Ka-Alpha Adventure Farms, pwede bang paliguan ng Black Australorp kahit nangingitlog na sila? Baka huminto sa pangingitlog pag pinaliguan ko. Salamat po from Cebu. Oh, hello sa mga taga Cebu dyan na nakasubaybay sa bawat video na aking pinapublish. Una sa lahat, Dante, I'd like to commend you na nagtanong ka muna bago mo. Hopefully, hinihintay mo muna yung sagot ko, ha, kasi baka mamaya pinaliguan mo na tsaka mo tinanong to. Dahil kung nagkataon halimbawa makakasama pala sa kanila ang isang activity na to, ano pa bang paano mo pa babawiin kung nagawa mo na? Ano? Nabibigyan ko lang ng diin itong observation ko na to dahil yun, naobserbahan ko whether sa mga manok or goat related FB groups. Paminsan may mga nagpo-post na nabili na nila, ginawa na nila bago nila itinanong. Kaya yun, minsan hindi dapat binili pero nabili na sa wala nang magagawa dahil naiuwi na yung alaga, ano. So let's make it a habit yung ganito, na yung kapag hindi kayo sure doon sa inyong gagawin or bibilhin, spend time muna to consult yung mga taong pinagkakatiwalaan ninyo para hindi rin masayang yung inyong pera at saka oras. Okay, so Dante, yung pagpapaligo sa mga manok, Mapa Black Australorpian, Rhode Island Red, Decal Brown, Black Barred Plymouth Rock, Saso, Hubbard Saso, Kabir, Meraucana, Buff Orpington, kung ano man yan, no? Kahit na anong poultry animal yan, kahit sama mo na pati kalapati, bibe, gansa, pabo, bengala, no? Hindi nakakasama sa mga yan ang pagpapaligo. Pero kung sila ay healthy at walang dinaramdam na sakit. Halimbawa, may sipon ng manok, no? Naisip mong paliguan dahil siguro naisip mo, nakakadiri naman to, ang lansa ng amoy, no? May sipon. Talagang malansa talaga ang amoy ng manok or poultry animal na may sipon. Minsan madumi pa ang kanyang mga balahibo dahil sinusuksok niya yung kanyang ulo to yung kanyang mata doon sa bagwis niya dito. So minsan nagiging magaspang yung dito niya, yung konektahan ng kanyang pakpak at saka ng kanyang balikat, no, yung dalawa, madungis, malagkit, dikit-dikit ang balahibo. Naiintindihan ko napakalakas taas ng temptation na paliguan para bumalik sa dating kintab ang kanilang mga balahibo, no? Pero kapag may sakit silang ganyan, no, mapasipon yan, bulutong or any sick disease, wag muna silang paliguan, no? Una sa lahat, hindi natural sa manok ang naliligo ng tubig. Ang natural sa manok na pinaka pagpapaligo sa kanila ay yung kung hindi dust bathing ay yung sun bathing. Dust bathing is yung kapag sa apog sa limestone, ano, kaya doon sa buhanginan, no, yung parang ibinabaw ng sarili nila, no, kalahati ng katawan nila parang ibinabaw nila, dust bathing yon, kaya sun bathing. Yun ang pinaka pagligo or paligo na para sa kanila, no? Kaya lang tayo naman nagdedelaws or nagpapaligo ng tubig with washout shampoo sa mga manok ay para matanggal yung mga peste, yung mga parasites, kuto, lisa, minsan may garapata pa, no? Yun ang dahilan kung bakit tayo primarily nagpapaligo. So kung healthy naman ang mga Black Australorp mo, Dante, wala silang sakit, ano, hindi ka kasalukuyan ng gagamot, pwede mo silang paliguan at wala yung detrimental effect, wala yung bad result or bad effect doon sa kanilang pangingitlog. Bakit? Nagawa ko na bang magpaligo ng mga manok na kasalukuyang whether nasa kalakasan ng pangingitlog or nakakaumpisa pa lang nilang mangitlog, nasubukan ko na bang magpaligo at hindi ba tumigil or naging pababa ang kanilang daily egg production? Yes, nasubukan ko na ho yan at hindi lang maraming beses kundi sa ilang libong manok na rin ho. So wala pong naging
bad effect yan, no? Dahil kung dahil kung na-experience kung nakasama sa kanila, mabilis pa ho ako sa alas 4 na ibo-broadcast yun, no? Siyempre, bawat na-discover ko, bawat na pag-aaralan ko, ginagawa ko ng video or post sa social media channels ni Alpha Adventure Farms para hindi na rin kayo mag-trial and error, hindi na rin kayo mapahamak sa pag-ulit ng ganong karanasan, no, or eksperimento. Yeah, so huwag kang mag-alala kung magpapaligo ka ng mga black Australorp mo na kasalukuyang nangingitlog. So, hindi maapektuhan ang kanilang pangingitlog. Provided mayroon tayong dyan kung, yung mga ganyan, kung hindi sobrang may stress naman ang mga manok kapag hinuli mo, pag hinawakan mo. So make sure hindi naman kayo yung habulan, kasi kapag naghahabulan kayo ng mga manok, magugulat yan, no? At ayon sa isang pag-aaral, kapag nagugulat ang manok, nabibigla siya, doon nabubuo yung mga double egg yolk, no? Nababalutan niya ng isang eggshell yung dalawang embryo, or yung dalawang yolk rather, ayaw naman nating mangyari yon, dahil una sa lahat, mukhang maganda kapag sobrang laki ng itlog, no? Parang feel mo busog ka or bawing-bawi ka doon sa itlog na yon, mantakin mo ang pinigay mong pagkain sa kanya pang isang araw, pero yung binigay niyang itlog sa pang 2 itlogan, no? Mukhang bawing-bawi ka sa ganong parte, pero maaari kasing makasama sa manok yon, no? Sa pag-iri niya doon sa itlog na gano'n. Hindi normal yon, no? Isipin mo na lang, araw-araw lumalabas yung itlog na higit pa yung laki, so dapat niyang may experience lang sana dapat, no? Baka mamaya magka-prolapse ka dyan, mabasagan pa ng itlog sa loob ng ang tawag dito, yung tract ng itlog sa loob, no? So iwasan nating may stress sa mga alaga kapag hinuhuli sila, kapag papaliguan, pag hinahandle. Ingat lang kayo, wag yung dampot lang ng dampot, sausaw lang ng sausaw ng manok sa timbang may tubig, no? Bahala na kung nakakalunok ba siya o ng tubig o hindi. O kailangan rin, pakalmahin din ng ang manok muna. Wag barubal, no? Wag magaslaw ang pag-execute ng pagpapaligo sa mga manok. Ang technique ko diyan kapag magpapaligo ako, ikino-compress ko yung mga manok sa kulungan. Kasi pag compressed sila, hindi matagal yung habulan, no? Alam nyo, kahit mga docile ang mga Rhode Island Red, Black Australorp, tsaka Decal Brown, merong involved pa rin na kaunting pagtakbo, no, sa kanila, no? Hindi naman sila yung literal na come to papa, palalapit talaga sa. Hindi lahat ganoon. May kaunting mabilis ang paglakad, minsan pagtakbo din na involved, no? So para hindi sila gaanong stress at hindi gaanong marami silang tawag dito, motions, no? Kino-compress ko sila, may net, no? Sa isang sulok, kino-compress, yung compress na naman, yung hindi yung patong-patong na sila, no? Para pag dinampot, mas mabilis. So yun, yung actions nila limited. Tapos bago mo siya isawsaw sa tubig, pakalmahin mo muna, hawakang mabuti para hindi siya mabugbog naman yung muscle niya sa pakpak kapag ka nagpumiglas pag sinut mo sa timba. Hawakang maigi. Ayan, no? Ang stress kasi pwedeng makaapekto sa manok kapag sa kanyang pangingitlog. Yung stress ang makakaapekto, hindi yung pagpapaligo per se, no? Baka mamaya natanggalan nga siya ng kuto, 10 minuto naman kayong habulan. Sino ba namang hindi may stress to? Na-stress na siya, napagod ka pa, di ba? Baka mamaya sa pagpapaligo pa lang ng manok parang naka full marathon ka na, no? 42 kilometers kasi 100 manok ang pinaliguan mo at bawat isa doon nagtatakbuhan kayo. Nako, pares kayo na-stress, no? So, dapat pala dalawa kayong turukan ng B-complex anti-stress, no? Ganon. Going back, Dante, okay lang yan. Last thing, kapag magpapaligo ka, consider mo yung weather sa lugar ninyo. Check mo sa mobile app mo kung wala bang forecast ng pag-ulan. Huwag kang magpapaligo kung lampas alas 12 na ng tanghali dahil baka mabitin ka sa init ng araw
Alas 6 na, baka basa pa yan. Para hindi magkasipon yan, baka mapersa ka pang gumamit ng dryer naman. So magpaligo ng before 12 noon, preferably before, lagyan mo ng deadline, before 10 AM magpaligo ka na dapat, umpisan na. Yung mga hindi umabot sa cut-off na alas 12, bukas na lang. O kung gusto niyo matapos lahat at hindi mo kaya mag-isa, kumuha ka ng kasama mo para matapos nyo. Huwag mong ipipilit yung alas 3 na ng hapon, ihahabol mo pa, no? Hindi yan parang tao na kahit maligo ka ng alas 3, 3:30 pa lang dry na dry ka na, nakapag-towel ka eh, di ba? Bakit ang manok magta-towel ba mag-isa yan, no? So, yun. Kung may forecast na masama ang panahon, halimbawa mainit naman pero may forecast na uulan, more than 50% chance of rain, ipagpaliban mo na. Okay? Pagpaliban mo. Otherwise, baka mas malala pa sa epekto ng parasites, mga kuto ang mangyari sa mga manok mo. Magkasipon sila ng di oras. No? Ayan. So, yun ang kasagutan. At kung may mga follow-up questions kayo, alam nyo, mas maganda mag-register na lang kayo dun sa aking chicken farming seminar. 4 na oras akong salita ng salita dun. Dinidiscuss ko yung lahat. As in, lahat ng programa. Lahat ng mga ginagawa ko sa pag-aalaga ng mga heritage chickens. No? Mula sa itlog siya, incubate mo siya, napisa, palalakihin, at siya na mismo mangingitlog at magpo-produce ng mga papalit sa mga tumanda niyang mga magulang. So, lahat yun. Kung gusto nyong makopya lahat ng ginagawa ko, yun ang tanging paraan. No? Panoorin, intindihin, mag-take notes doon sa chicken farming seminar na yun. Nandiyan na sa description ng video na to yung link. Click na lang ninyo, tapos mag-register kayo, basahin nyo lahat yun. Pagka-register nyo, within the same day, aprobahan ko account niyo, tapos manood na kayo. Hindi naman required na tapusin nyo sa minsanang upuan yung 4 na oras. Pwede naman na 30 minutes a day, every weekend lang. Kayo bahala. Basta isang taon na may access kayo doon. Imposible namang sa loob ng 365 days hindi ka nagka-oras na panoorin yun. Diba? Mag-register ka pa, diba? So, ayun. May e-certificate din yan upon request. And may libreng technical support through email. Siyempre, may mga katanungan ka habang nanonood. Ilista mo yung mga lahat ng tanong mo. Huwag mong itanong doon sa video na recorded lang yun. Hindi ako sasagot sa tanong mo, syempre. So, ipadala mo yung mga tanong mo after watching the entire video through email. Within 30 days, libre lahat yung tanungan doon. Sagutan. Ako yung personal na sasagot through email. Okay? This has been JC Guzman of Alpha Adventure Farms.